Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang sabihin na remastered po ang kwentong ito. At ito na po ang huling remastered story na i-upload ko sa channel na ito. Ito na lang po kasi ang nakasurvive sa mga old stories natin bago tayo ma-demonetize ni YouTube. Kaya sana po, pakinggan po ninyo. Gusto ko na ring batiin ng happy birthday ang isa sa mga solid subscriber natin and listener na si Miss Mary Ann Calma Ramos. Hello ma'am, happy birthday po and more birthdays to come. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataon na ito para i-shoutout ang dalawang subscribers natin na nag-avail ng ating membership, si Miss Luz Aclaro and si Sir Matt Nobody. Maraming salamat po sa pag-avail ng ating membership. At sa mga gusto pong mag-avail ng ating membership, double check nyo po yung mga perks. Kapag nagustuhan nyo, click nyo lang po yung join button. Maraming salamat po. Simulan na po natin ang kwento. Isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay mo sa karimlan ng lagim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dylan. 36 na taong gulang at kasalukuyang nandito sa bahay ng aking nanay. Niniwala po ako sa mga bagay na paranormal. Mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. At mga bagay na akala natin na hindi mangyayari sa toong buhay. Dahil kahit ako mismo, sa sarili ko, ay hindi ko maipaliwanag ang mga bagay na mayroon ako. At kung ano man ang tinataglay kong kakaibang kakayahan. Hindi ko alam kung ito ba ay matatawag na biyaya o isang sumpa. Kaya pagkatapos nyo mapakinggan ng kwento kong ito, kayo na po ang bahalang humusga. June 6, 1988. Albay. Inay! Ang sakit na ng sinapupunan ko. Baka lumabas na ang anak ko. Iyak na sigaw ng aking ina na si Mama Gracia. Ha? Anong sinasabi mo? Nasa pang-8 buwan ka pa lamang, Gracia. Teka, mahiga ka muna dito at titingnan natin ang kondisyon ng iyong anak. Sagot ng aking lola. Ito yung araw na nilabas ako sa mundong ito. At sabi ni Mama ay isang himala na nabuhay ako. To think na kulang ako sa buwan. 8 buwan lang po kasi ako nung bigla akong lumabas sa sinapupunan ni inay. Hindi raw ako umiiyak noon. Katulad ng ginagawa ng isang normal na sanggol kapag pinapanganak na ito. Sobrang nanghihina, namumutla at halos hindi na humihinga. Tanging si Lola at Inay lamang ang nasa aming bahay kubo noon. Dahil matagal nang wala si Itay. Basta na lamang daw kaming iniwan at sumama sa ibang babae. Kaya noong makita ako ni Lola na siyang kumadrona ni Inay noon, ay agad akong binuhat at dinala sa isang parte ng gubat kung nasaan ang isang maliit na kubo na madalas na tinatambayan ni Lola noon. Maliban kasi sa pagiging kumadrona, ay may kaalaman din si Lola sa mahika, sa itim na kapangyarihan, o mas kilala sa tawag na lihim na karunungan. Pero sa kaliwa po ang kaalamang alam niya. Ibig sabihin ay sa demonyo at masasamang elemento siya kumukuha ng lakas. Sa makatuwid po, si Lola ay isang mambabarang at mangkukulam. Inay, kamusta ang aking anak? Lumabas na ba siya? Akin na, gusto ko siyang makita at mabuhat. Anak, Gracia, hindi umiiyak ang anak mo.
namumutla siya at hindi gumagalaw. Walang reaksyon ng katawan niya. Ano ba tong nangyayari? Sagot ng aking lola. Inay, hindi ba pwedeng mawala ang anak ko? Tulungan niyo ako. Gawin niyo lahat para mabuhay siya. Uminahon ka, anak. Bubuhatin ko lang ang anak mo at dadalhin ko sa aking kubo. Dito ka lang muna, ha? Inay, anong gagawin mo sa anak ko? Huwag mo kong iwan dito. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mabubuhay ang anak mo. Magtiwala ka. Maghintay ka dito. Hindi na namalayan ni Mama na nakatulog na pala siya dahil sa sobrang pagod. Makalipas ng ilang oras, ay biglang bumalik si Lola sa kubo kung nasaan si Mama. Nagising si Mama sa iyak ng isang sanggol. Nagising siya dahil sa ingay ko. Nagtataka man, ay hindi na nagtanong pa si Mama kung paano nagawa ni Lola na mabuhay ako. Kasi mas mahalaga daw kay Mama noon na nalaman niyang buhay at humihinga ako. Kaso, 3 buwan lang ang nakalipas. Pagkatapos kong isilang, ay bigla namang namatay si Lola sa hindi maipaliwanag na dahilan. Isang umaga kasi, ay nagising na lamang si Mama na wala na si Lola sa bahay namin. Hinanap pa niya ito at pinagtanong-tanong sa mga kalapit naming bahay. Pero walang nakuhang detalye o kahit na anumang impormasyon si Mama. Kaya minabuti nito na pumunta sa kubo ni Lola sa gitna ng kagubatan. At doon niya natagpuan ang bangkay ni Lola na nakahiga sa isang malaking bato sa labas ng kubo nito. Walang sugat o kahit na anong dahilan o sanhi ng maaaring pagkamatay nito. Malamig na ang bangkay niya at hindi na humihinga pa. Isang araw lamang ipinagluksa ang pagkamatay ni Lola. Agad din siyang inilibing ni Mama upang hindi na mamaho pa ang bangkay nito. Wala rin kasing sapat na pera si Mama noon para ipaimbalsamo at bigyan ng maayos na libing si Lola. Nanatili pa kami ni Mama sa lugar na iyon sa loob ng 5 taon. Ito rin yung panahon na biglang bumalik sa amin si Papa. Base sa kwento ni Mama, ay tinanggap niya pa rin si Papa sa kabila ng ginawa nitong kasalanan sa kanya. Wala akong maalala sa mga bagay na nangyari noon, kaya si Mama na lamang ang nagkwento sa akin ito. Patawarin mo ako, Gracia. Nagkamali ako. Sana'y matanggap mo pa din ako. Gusto ko maging buong pamilya natin, kaya sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Kung hindi lang kita mahal, at kung hindi ko lang iniisip ang kalagayan ng anak natin, hindi kita papatawarin o tatanggapin dito sa bahay na to. Pero gusto ko may makalakihan na ama si Dylan, kaya tatanggapin pa rin kita. Salamat, Gracia. Pangako, hindi na kita lolokohin pa. Noong una, ay maayos pa ang lahat. Walang problema at nagkakasundo sila Papa at Mama noon. Pero sa paglipas pa ng panahon at habang tumatagal na muli nagsasama ang mga magulang ko, ay nagkakaroon ng madalas na pag-aaway sa pagitan nilang dalawa. May mga pagkakataon na umuwi ng bahay si Papa na sobrang lango sa alak. At minsan ay nauuwi pa sa pananakit nito kay Mama. Wala kaming kamuwang-muwang noon na kaya pala bumalik si Papa sa amin para kunin lamang ang loob ni Mama at may balak pala itong kunin ako para ampunin nila ng kanyang kabit. Isang gabi, biglang umuwi si Papa na may kasamang isang babae. Pumunta sa kwarto ko noon si Papa at pilit akong kinukuha kay Mama.
Anong ginagawa mo, Raul? Saan mo dadalhin ang anak ko? Saan mo dadalhin si Dylan? Anak mo? Anak ko din to. Kaya may karapatan rin ako sa kanya. Ayaw ko na sa pamamahay na ito. Pinagkitiisan ko lang yung katawan mong amoy lupa. Lumayo ka sa akin at babalik na ako kay Christine. Tama ang asawa ko, Gracia. Hindi mo mabibigyan ng magandang buhay ang batang ito. Ibigay mo na lang siya sa amin. Total, wala ka namang mapapakain dyan. Kapag ibinigay mo siya sa amin, ay ipinapangako ko sa iyong magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Wika ng kabit ni Papa. Napakawalang hiya ninyo. Kaya pala inuumaga ka ng pag-uwi mo galing sa trabaho, Raul. Dahil hanggang ngayon, kasama mo pa rin yung kabit mo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Pwede ba? Tumigil ka na. Pumunta lang ako dito para ko rin ang anak ko. At ikaw, maiwan ka sa bahay na to. Magsasama kami ng tunay kong mahal dahil ito lang naman ang dahilan kung bakit ako umuwi dito. Hindi mag-anak si Christine. Kaya ang anak natin ang magiging anak namin. Para maging kumpleto kaming pamilya. Walang hiya ka talaga. Walang hiya kayo. Ibalik mo ang anak ko. Pero sinapak at tinadyakan lamang ni Papa si Mama noon. Habang sinasabunutan naman siya ng kabit ni Papa. Sinaktan at binugbog siya hanggang sa mamagana ang mukha ni Mama at hindi na ito makapagsalita pa. Sa murang edad ko noon, ay nasaksihan ko ang karahasan at kalupitan nila Papa kay Mama. 5 taong gulang na ako noon, Sir Jax. Naaalala ko noon na pumagitna ako kila Mama at Papa. Tumitig ako ng masama kay Papa noong gabing iyon at nagsalita sa kanila ng, "Salbahe ka, Papa. Bad ka. Bad kayo. Dapat sa inyo kinukuha ng demonyo. Bad ka. Bad kayo. Mamamatay kayo kasama ng babaeng katabi mo. Mamamatay kayo ng babaeng yan." Wika ko noon kay Papa. Hindi ko alam ang mga nangyari noon, Sir Jax. Pero biglang uminit ang paligid. Lumakas ang hangin at nakita kong biglang natakot sila Papa sa akin noon. Nakatitig lamang ako sa kanilang dalawa ng kabit niya habang paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang, "Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo." Dahil sa mga sinabi ko noon kila Papa, ay bigla na lamang itong umalis sa bahay. At hindi na bumalik pa kahit kailan. Hindi na rin ito nangulit kay Mama. At wala na akong balita kung nasaan ba sila. Hindi na kami nagtagal sa bahay na iyon, Sir Jax. Nang papasok na ako sa elementarya, ay minabuti ni Mama na lumuwas na kami sa lungsod. Mas malapit kasi doon ang eskwelahan at hindi ako mahihirapang mag-aral. Tinaguyod ako ni Mama sa aking pag-aaral. Lahat ng uri ng trabaho ay pinasok niya para lamang makapag-aral ako. Napagtapos ako ni Mama sa elementarya sa pamamagitan ng pagtitinda sa palengke. Noong tumungtong ako ng high school, Sir Jax, ay nagkaroon po ako ng best friend na babae. Naitago na lamang po natin sa pangalang Aiko. Siya ang palagi kong kasama simula nung first year kami hanggang sa tumuntong kami ng college. At isa din siya sa mga nakakaalam ng kakaiba kong kakayahan na noong una ay hindi niya pinaniniwalaan. Dati po kasi, noong first year kami, ay tampulan po ako ng tukso dahil sa itsura ko noon. Mukhang gusgusin kasi ako at parang hindi kumakain dahil sa aking sobrang pagkapayat. Dahil nga sa mga bata pa kami noon, ay hindi maiiwasan na may ilang mambuli at manakit sa akin ng mga kaklase ko. Isa na nga dito si Buboy. Isang araw, Biyernes ng hapon, uwian na po nito. Habang nakatambay ako sa isang taniman hindi kalayuan sa eskwelahan namin,
Dahil hinihintay ko noon si Aiko na makauwi, ay biglang lumabas sa harapan ko ang grupo nila Buboy, Marco at JB. Sila po ang mga numero 1 mambubuli sa akin noon. Wey, payatot, pahingi ng pera. Wala na akong pera dito. Di ba nabigyan ko na kayo kahapon? Ubus na pera namin eh. Kapag hindi mo kami binigyan ngayon, susuntukin ka namin, makikita mo. Anong gagawin ko? Wala na nga akong pera dito, kahit magkano, kahit kapkapan nyo pa ako, wala na. Sige, kapkapan nyo nga yan. Walang pera dito. Walang pera tong payatot na to. Tignan nyo sa bag. Baka nakatago lang dyan sa loob ng bag niyan. Parang gustong sumabog dahil sa sobrang init at galit. Ganoon ang pakiramdam ko. Ito na ang huling araw na magagawa niyo sa akin yan. Mapuputulan kayo ng kamay dahil sa araw-araw niyong pagnanakaw at pagkuha sa akin ng pera. Yang mga paa nyo, yan ang magiging kabayaran ng paulit-ulit niyong pagsipa sa akin. Galit na wika ko sa kanila. Naramdaman kong may humaplos sa balikat ko. At bigla akong nakaramdam ng init sa aking buong katawan. Mas sumama ang titig ko kay Labuboy noon. At nakita kong napatras sila sa mga titig ko sa kanila. Pero hindi sila nakatitig sa akin. Lagpasan ang tingin nila. At yun ang kinakatakutan nila. Nang biglang may mga uwak sa paligid na nagliliparan at umiikot ito sa paligid namin. Baliw! Baliw ka! Tsaka yung kasama mo! Wika ni Buboy. Dylan, okay ka lang ba? Pasensya ka na, nahuli ako ha. Sabi ko lahat pagkitripan ka ng mga yan eh. Pero ang tapang mo ngayon ha. Narinig ko yung mga sinabi mo sa kanila. Wika sa akin ni Aiko, na bigla na lamang lumabas sa likuran ko. Hoy! Dylan! Dylan! Ano at nakatunga nga ka lang dyan? Hoy! Ikaw pala, Aiko. Bakit? Anong nangyari? Nasaan na sila Buboy? Ha? Di ba tinakot mo sila? Ayun, nagsiuwian na. Salita mo pa lang, natakot na sila. Ha? Wala akong maalala eh. Ay, basta. Hayaan mo na sila. Tara na, umuwi na tayo. At baka hinihintay na tayo ni Tita Gracia sa palengke. Pagsapit ng Lunes, naging tahimik ang buhay ko. Ibinalita kasi ng advisor namin na hindi makakapasok sila Buboy, Marco at JB. Hindi naman niya sinabi kung ano ang dahilan, pero nakapagtatakang sabay-sabay pa talaga sila umabsent noon sa eskwelahan. Dito ay naalala ko ang mga bagay na sinabi ko sa kanila. Para nag-flashback lahat ng sinabi ko. Ito na ang huling araw na magagawa niyo sa akin yan. Mapuputulan kayo ng kamay dahil sa araw-araw niyong pagnanakaw at pagkuha sa akin ng pera. Yang mga paa niyo, yan ang magiging kabayaran ng paulit-ulit niyong pagsipa sa akin. Diyos ko, hindi naman siguro nangyari yun sa kanila, di ba? Baka naman, mas malang talaga ang pakiramdam nila, di ba? Hoy, Dylan, ano namang binubulong-bulong mo dyan? Tanong sa akin ni Aika. Ano ba yan, Aiko? Lagi mo na lang akong ginugulat. Hilig na hilig mo talagang lumabas kung saan-saan, no? Para kang kabuti. Sagot ko kay Aiko. Hoy, Dylan. Kanina pa kita kinakausap, pero hindi ka naman sumasagot. Bumubulong-bulong ka na naman dyan eh. Ano bang iniisip mo? Muling tanong sa akin ni Aiko.
Aiko, naaalala mo ba yung sinabi ko kay Labuboy noon? Oh, tapos? Iniisip mo na baka nang paano na sila. Ano ka ba? Malabong mangyari yung mga sinabi mo sa kanila. Hindi ko alam, Aiko eh. Pero masama ang pakiramdam ko. Ayun. Sige, mamaya. Puntahan natin si Sir Anjo. Pagka-uwian nga, Sir Jax, ay pinuntahan namin si Sir Anjo. Nagpunta kami sa faculty room kung nasaan siya. Si Sir Anjo po ay tiyuhin din ni Aiko. Kaya hindi kami nahirapang malaman kung ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi nakapasok si Labuboy noong araw na iyon. Sa atin lang to ah. At mangako kayong dalawa na hindi niyo sasabihin kahit kanino ito. Maliwanag ba? Opo sir, kami lang ni Dylan na makakaalam. Sila Buboy, Marco at JB ay hindi na makakapasok sa school na ito. At kung makakapasok man sila, baka matagalan pa. Bakit po? Ay, noong linggo kasi, habang nagbisikleta yung 3 papunta sa bayan, ay may isang pampasaherong jeep ang bigla na lamang daw sumagasa sa kanila. Sabi ng driver, ay bigla na lamang daw nawala ng preno yung jeep. Pero noong suriin ng mga pulis yung mismong jeep, ayos naman daw yung brake nito at walang kahit na anong sira. Nakakaawa nga yung 3 kasi halos tumilapon sa malayong lugar yung mga katawan nila. Buti na lamang at kahit papaano ay nabuhay pa sila pero ano po tito? Anong nangyari sa kanila? Dahil nagpagulong-gulong sila sa kalsada. Sila Buboy, Marco at JB. Nalamog ang mga katawan nila. Si Buboy durog ang parehas na kamay at putol ang kanang paa. Si Marco ay nauslian ng buto sa bandang siko at naputol din yung kanang kamay niya dahil iyon ang tumama sa punong tinamaan niya. Si JB naman ay 2 binti ang napilayan. Lumabas sa hita niya yung buto. Tagusan hanggang laman eh. Kaya parang malabo na siya makalakad pa. Nakakalungkot yung balita pero wala lang tayong magagawa. Dapat na lang natin silang ipagdasal. Lalo pa ngayon na kumakaharap sila sa kakaibang karamdaman at sakit. Halos matulala ako sa mga narinig ko mula kay Sir Anjo. Pinagpapawisan ako habang nanunuyo ang lalamunan ko. Napatitig din ako kay Aiko noon. At nakita ko ding medyo nagulat din ito sa mga narinig niya. Hindi ko alam kung nagkataon lamang yun, Sir Jax. Pero sana, nagkataon lang talaga ang lahat. Na sana, aksidente lang talaga yun. At walang kinalaman ng mga sinabi ko, kaya sila nagkaganoon. Hoy, Dylan! Huwag ka na mag-overthink dyan. Nagkataon lang yun. Huwag ka mag-alala. Wala kang kasalanan doon. Huwag mo nang isipin yun ha. Wika sa akin ni Aiko. Pero nakikita ko sa mga mata niya yung labis na takot at pag-aalala. Ha? Oo. Nagkataon lang siguro yun, no? Pero Sir Jax, habang tumatagal, ay nararamdaman namin ni Aiko na hindi lang nagkataon ang lahat. Dahil may mga pagkakataon pa na naulit ang mga bagay na iyon. Na sa tuwing nagagalit ako at nagkakaroon ng kaaway sa eskwelahan, ay asahan mo nang may masamang mangyayari sa mga kaaway ko. Mas lalo naming napatunayan na may dalang sumpa umalas ang mga salita ko. Noong minsang may makaaway akong isang pulis sa may palengke. 4th year high school na kami noon, Sir Jax. At papunta kami ni Aiko noon sa palengke
Nang makita kong mayroon nagkatapon ng mga gamit at paninda ni Mama sa may gitna ng kalsada, nakikita kong lumalaban si Mama noon habang umiiyak sa isang unipormadong matabang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang Sir Carding. Lumayas kayo dito, Gracia. Wala kang puwang sa palengking ito. Illegal yang pagtitinda mo rito. Ha? Wika ng pulis. Sir, wala naman akong ginagawang masama sa inyo ha. Nandito lang ako sa labas. Yun na nga. Nandito ka sa labas. Kaya yung dapat na mga bumibili ng gulay at isda sa mismong palengke ay sino na pumupunta. Hindi naman atatama yun. Dahil sila, yung mga nasa loob ng palengke, nagbabayad sila ng mga renta nila doon. Tapos ikaw na nasa gilid at labas lang ng palengke may kinikita. Sagot ng pulis. Bakit? Kasalanan ko bang sa akin bumibili ang mga tao? Di hamak naman kasi na masariwa ang mga tinda ko kaya sa mga tinda sa loob ng palengke. Ba't sumasagot ka pa? Lumayas ka dito, Gracia. Itapon mo yung mga gamit at paninda mo. Kung ayaw mo ako pa mismo ulit ang magtapon yan sa gitna ng kalsada. Ano ka ba, Sir Carding? Huwag niyo ang sasaktan ng mama ko. Kalaki mong tao, pero para kang babae. Putak ng putak. Kung naiinggit yung kapatid mong tindero sa nanay ko, mas galingan pa nilang magtinda sa loob ng palengke. Hindi yung inaabala at sinisiraan niyo pa yung kabuhayan namin. Wika ko sa pulis. Hoy, huwag kang sisingit-singit dito ah. Baka gusto mong saktan kita. Bukas na bukas dapat wala na kayo dito ah. Dahil aarestuhin ko na kayo. Hindi nyo pag-aari ang lugar na ito. At kung nanaisin ko, ay pwede ko kayong ipakulong. Bobo ba kayo? At hindi kayo makaintindi ha? Muli na naman nagpantig ang tenga ko sa mga narinig ko sa mga sinabi ng pulis na kausap ko. Nanlilisik na ang mga mata ko na nakatitig sa kanya. Pero pinili kong huminahon dahil ayoko makapagbitiw ng salita na maaaring ikapahamak niya. Bakit, sir? Sa inyo rin ba tong lugar na to? Diyan naman kayo mga magagaling eh. Palakasan system dito. Kung sino ang kamag-anak nyo at kung saan kayo nakakakuha ng pera ay doon kayo kumakampi. Ganyan ba talaga kayong mga nasa itaas? Imbes na maging huwara na tagapagtanggol kayo ng mga nasa laylayan, ay kayo pa nangunguna sa pag-aalipusta at paghamak sa kanila. Sobra na yung bibig mong loko ka! Wika ng pulis, sabay bitaw ng malakas na batok sa akin. Kahit ano pa ang isipin at sabihin mo dyan, wala akong pakialam. Kapag sinabi kong umalis na kayo dito, umalis na kayo. Dahil ipaparating ko talaga sa munisipyo to. At sisiguraduhin kong hindi lang yan ang aabutin ninyo. Dagdag pa nito. Muli ko siyang tinitigan at akma ko na sana siyang susuntukin. Pero bigla naman akong hinawakan ni Aiko at Mama para pigilan ako. Bakit? Susuntukin mo ako? Hindi mo ba nakikita tong armas ko sa giliran ko? Heh, hindi ka sasantuhin nito, boy. Wika ulit nito. Sabay kuha sa isang batya ng isda ni inay at muling itinapon sa kalsada. Lumayas kayo dito ah. Layas! Ang babaho ninyo. Wika muli nito. Sabay talikod sa amin habang nakangiti. Nakita kong mas lalong humagulgul si Mama sa iyak dahil sa mga nangyari noon, Sir Jax. Kaya hindi ko na talaga napigilan ang aking sarili noon. Nandilim na naman ang aking paningin. Uminit ang loob ng aking katawan at nakarinig na naman ako ng mga bulong sa aking isipan. Labis-labis ang galit ko noon.
At nararamdaman kong pati mukha ko ay sobrang pula na dahil sa init at nararamdaman kong puot at galit. Naririnig ko ng maayos ang binubulong ng isang boses na matagal na nagsasalita sa loob ng aking pagkatao. Noong pagkakataong ito ay malinaw ko na naiintindihan ang sinasabi niya. Isumpa mo siya. Isumpa mo. Nararapat lang sa kanya ang maparusahan. Ito ang paulit-ulit na bulong na naririnig ko. Isumpa mo. Sabihin mo lang ang nais mo. At ako na ang bahala. Ang iyong salita, ang buhay ng aking gawa. Ang iyong salita, ang buhay ng aking gawa. Sabihin mo, ang iyong salita, ang buhay ng aking gawa. Ang iyong salita, ang buhay ng aking gawa. Sabihin mo, at gagawin ko. Sabihin mo, at gagawin ko. Hoy! Sir Carding. Uy, Dylan, huwag ka na magsalita. Hayaan mo na siyang umalis. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Aiko. Tandaan mo tong araw na to, Carding. Pagsisisihan mo ang araw na sinira mo ang pamumuhay naming mag-ina. Isinusumpa kita 10 ng iyong pamilya. Lahat kayo igagapang sa apoy ng abo. Maghihirap ka. Maghihirap kayo. At kahit kailan ay hindi ka na makakabangon kung saan ka gumagapang. Mamamatay kayo. Mamamatay ka. Wika ko. At katulad ng dati ay isang malakas na hangin ang umikot sa buong paligid. Nagkaroon ng mga uwak sa himpapawid. Pero binaliwala lamang ako ng pulis. Umalis lamang ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ilang buwan matapos ang engkwentrong iyon ay isang sunog ang nangyari sa kabahayan malapit sa may palengke. Isang pamilya ang buong namatay dahil hindi na nakalabas pa sa bahay noong nagsimula itong masunog. At iyon ay walang iba kundi ang pamilya ng pulis na si Sir Carding. Namatay ang asawa at 3 anak niya sa sunog. Nagawa lamang makaligtas ng pulis dahil sa wala siya sa bahay noong oras na sumiklab ang apoy. Hindi malaman ng mga investigador kung saan nagsimula ang apoy at kung paano ito kumalat ng ganun kabilis. Labis nagluksa noon si Sir Carding at ilang linggo matapos na mailibing ang kanyang mga anak at asawa ay siya naman ang sumunod na namatay. Natagpuan na lamang kasi ang bangkay nito sa isang bakanting lote. Tadtad ng saksak sa buong katawan habang sunog na sunog ang buong balat. Ayon sa pangunahing investigasyon, ay grupo ng kalakihan na may galit sa pulis ang gumawa noon sa kanya. Pero hindi iyon ang nasa isip namin ni Aiko. Malakas ang hinala namin dahil iyon sa sumpa na binitawan ko kay Sir Carding. Natatakot na ako ng mga oras na ito, Sir Jax. Dahil pati mga inosenteng tao ay nadamay na dahil sa mga salitang binibitawan ko. Kaya isang araw, habang magkasama kami ni Mama sa bahay, ay minabuti kong tanungin ito. Ma, nabalita nung ba yung nangyari kay Sir Carding at sa pamilya niya? Pakiramdam ko, may kinalaman ako dun eh. Wika ko kay Mama. Tumingin lang sa akin si Mama noon na para bang alam na niya ang lahat. Alam ko, anak. Matagal ko nang napapansin yan. Kahit noong bata ka pa. Kung naaalala mo dati,
Noong nasa 4 hanggang 5 taong gulang ka pa lang, yung munti ka nang kunin sa akin ng papa mo. Naalala ko po yun, ma. Yung nag-aaway po kayo ni papa nun, di ba? Pero wala na akong maalala pagkatapos nun eh. Anak, makinig ka. Hindi ko alam kung maniniwala ka ba sa mga sasabihin ko, pero pakiramdam ko ay may kinalaman ang lola mo sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Kung hindi mo alam, ay isang sikat na mangkukulam at mambabarang ang lola mo sa atin. Noong isilang kita, ay inakala namin na mamamatay ka na. Pero iniligtas ka ng lola mo. Pero kapalit noon, ay ang buhay niya. Hindi ko alam kung ano ang kasunduang ginawa niya sa kinikilala niyang Panginoon, pero malaki ang hinala kung may alam siya sa mga nangyayari sa iyo ngayon. Wika ni Mama. Pero paano na yan, Ma? Paano pa natin malalaman ang katotohanan? Matagal nang patay si Lola, di ba? Hindi ko rin alam, anak. Dahil sinubukan ko na rin lumapit sa mga albularyo, pero ni isa sa kanila ay walang kakayahang malaman ang kung anong misteryo ang bumabalot sa iyo. Kaya anak, simula ngayon, pilitin mong huwag magsalita ng masama sa kapwa mo. Kahit na ano pa ang gawin at ipakita nila sa iyo. Dahil ang bawat salita at sumpa mo ay nagdadala ng kapahamakan sa taong sinasabihan mo nito. Hanggat hindi pa natin nakikita ang punot dulo niyan, pilitin mong manahimik at tingisin ang lahat. Wika sa akin ni Mama. Sige po, Ma. Pero bumalik po tayo kay Papa. Anong nangyari sa kanya noong araw na nag-away kayo? Yung muntik niya na akong kunin. Anak, huwag kang magugulat ha. Namatay sila ng kabit niya. 3 araw, simula noong umalis siya sa bahay natin. Natagpuan ng bangkay nilang mag-asawa na hindi na humihinga sa loob ng kanilang tahanan. Nakanganga at dilat ang mga mata. May mga naiwang itim na marka sa leeg nila pero hindi malinaw kung kanino nang galing ang mga markang iyon. Noong araw pa lang na iyon, alam ko nang may kakaiba nang nangyayari sa iyo. Nagulat ako sa revelasyon na iyon sa akin ng aking mama. Kung ganoon, ay may nauna na pala ako na biktima noon pa. At yun ay walang iba kundi si Papa at ang kabit niya. Pero paano ko ito maiiwasan? Paano ito mawawala? Paano maglalaho ang kakayahan ko magbigay ng sumpa? Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Jax. Kaya mas pinili ko nilang maging iwas sa mga tao. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino. Lalong-lalo na noong tumapak ako ng kolehiyo. Pinilit kong mapalayo sa mga klase ko dahil ayaw kong makasakit kapag dumating sa puntong masaktan nila ako. Tahimik lamang ako noon at tanging si Aiko lamang ang kinakausap ko. Yung best friend ko, Sir Jax. Iisa lang kasi ang university na pinapasukan namin noon. Simula pa nung high school, ay meron na akong lihim na pagtingin kay Aiko, Sir Jax. At balak ko na sana siyang ligawan noong tumungtong kami ng college. Kaso, nabalitaan ko mula na rin sa kanya na mayroon na nanliligaw sa kanya na ibang lalaki. Sobra ako nasaktan nun, Sir Jax. Kaya imbis na magpatuloy sa tinatago kong pagmamahal kay Aiko, ay pinili kong maging mapag-isa. Pinili naming tapusin ang relasyon na meron kami. Ang pagiging maging mag-best friend namin. Kasi ayaw ng boyfriend niya na nakikitang magkasama kaming dalawa ni Aiko. Lalo akong nawalan ng gana sa buhay. Dahil kahit yung best friend ko ay iniwan na rin ako. Dito pumasok sa buhay ko si Angie. Classmate ko po siya
Makulit, masayahin, at bibo si Angie. Kabaligtaran kung ano ako. Lagi niya akong kinukulit sa mga pagkakataong nakikita niyang mag-isa ako. Hoy, PF, bakit ang tahimik mo lagi? Tanong nito sa akin. Ha? Anong PF? Poging friend. Ang ibig sabihin ng PF ay poging friend. Poging friend? Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na magkaibigan na tayong dalawa? Ang suplado mo naman po. By the way, my name is Angie and you're Dylan, right? Oh, kilala mo na pala ako eh. Ba't ka pa nagpapakilala? Ano ka ba? Siyempre, kilala ka ng lahat. Maliban sa pagiging suplado at tahimik mo, ikaw ang number 1 sa batch natin. Wala akong time makipagkaibigan. Kaya hanggat maaari, lumayo ka na sa akin. Grabe ka naman sa akin. Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Tinan mo nga oh. Wala akong pakialam sa ganda mo. Umalis ka na nga dito. Ouch! Ouch! Tandaan mo ang araw na to, Dylan ha. May PF. May poging friend, tandaan mo to. Ito ang araw na dinurog mo ang puso ko. Hindi lumilipas ang araw na hindi ako kinukulit itong si Angie, Sir Jax. Hanggang sa dumating yung puntong napalambot niya ang matigas kong puso. Hindi ko alam pero siya ang naging dahilan kung bakit naging masaya ang college life ko. Hindi nga nagtagal, ay naging kami rin ni Angie. Umabot kami ng halos 3 taon, Sir Jax. At madami ng plano ang kasalukuyan naming ginagawa noon. Siya na talaga ang nakikita kong babae na makakasama ko sa habang buhay. Siya lang at wala nang iba. Pero hindi pala lahat ng kasiyahan ay talagang nagtatagal. Habang tumatagal ang relasyon namin, ay nararamdaman kong may kakaibang nangyari kay Angie. Lagi na kami nag-aaway sa mga maliliit na bagay. Hindi na siya ganoon kasaya kapag kasama niya ako. Sa tuwing magkasama naman kami, parang nasa iba ang atensyon niya. Ako ang nasa harap niya, pero parang iba ang nakikita niya. Pinilit kong tiisin ang bagay na iyon sa loob ng halos 3 buwan, Sir Jax. Nagbulag-bulagan ako sa mga text messages na nakikita ko sa cellphone niya. May kausap siyang isang lalaki at sa tingin ko ay may gusto sa kanya ang lalaking ito. Hindi ko siya magawang makausap o makumpronta noon, Sir Jax, dahil pakiramdam ko kapag ginawa ko iyon ay mauuwi ang lahat sa away at baka matuloy pa sa hiwalayan na siyang kinakatakot ko ng malala. Hindi pa ako handang mawala siya dahil sabi ko nga, siya na ang itinuring kong mundo. Lumipas ang ilang araw ay hindi na muli nagparamdam pa sa akin si Angie. Nagkikita pa rin naman kami sa eskwelahan noon pero talagang iniiwasan niya ako. Pero kahit na anong klase ng lihim ay nabubunyag pa din. Hindi ko masasabing ebidensya ang nakita ko. Pero habang natulog ako, ay naramdaman kong may mainit na hangin na naman ang pumaibabaw sa pagkatao ko. Bumubulong na naman ito sa akin at kinakausap ako. Tingnan mo. Taksil ang kasintahan mo. Isumpa mo siya. Isumpa mo. Hindi ko alam kung nanaginip ba ako o kung ano man yun. Pero isang eksena ang nakita ko sa aking panaginip, Sir Jax. Na para bang nandun ako sa mismong lugar na iyon. Nakita ko kasi si Angie na may kasamang ibang lalaki. At nasa iisang kama lamang sila. Gumagawa sila ng kahalayan.
ng isang kasalanan na dapat mag-asawa lamang ang gumagawa. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga nakikita ko. Pero nararamdaman kong sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang tinutusok ng paulit-ulit ang puso ko. Ganito pala kasakit kapag nakikita mong masaya ang mahal mo sa piling ng ibang tao. Na nakikipagtalik siya sa kasintahan ng best friend ko. Opo, Sir Jax. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga nakikita ko. Pero nararamdaman kong sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang tinutusok ng paulit-ulit ang puso ko. Ganito pala kasakit kapag nakikita mong masaya ang mahal mo sa piling ng ibang tao. Na nakikipagtalik siya sa kasintahan ng best friend ko. Opo, Sir Jax. Kitang-kita ko sa panaginip ko na ang kasama ni Angie ay yung boyfriend ng dati kong best friend. Ilang sandali lang ay biglang napalitan ng eksena at lumipat ito sa isang madilim na kwarto. Sa sulok ng kwartong iyon ay nandoon ang best friend ko. Nandoon si Aiko. Umiiyak ito at nagmumukmok sa sulok ng madumi, magulo at madilim na kwarto. Sa aking panaginip ay may hawak itong patalim at lubid. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Magang-maga ang mga mata at parang ilang araw nang pinapabayaan ng sarili. Pinilit kong magising noon, Sir Jax. Dahil nakikita kong hinihiwa na niya ang kanyang pulso. Pinilit kong ibukas ang aking mga mata. Nang magising ako sa panaginip na iyon, ay pinilit kong tawagan si Aiko. Hindi ko alam pero iba ang tumatakbo sa isip ko. Halo-halo ang emosyon ko. Pero si Aiko ang biglang sumulpot sa isip ko. Ano ba, Aiko? Sumagot ka! Sumagot ka! Wika ko habang nag-ring ang cellphone ng best friend ko. Pero hindi ito sumasagot sa tawag ko. Tumatakbo na ako noon. Hindi pa ako nagpalit ng damit at nagmamadaling lumabas ng bahay. Anak, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mama. Ma, pupunta lang ako kay Aiko. Nasa panganib ang buhay niya. Ano ba, Aiko? Sumagot ka. Sagot. Tumakbo ako ng mabilis mula sa bahay namin papunta sa bahay nila Aiko. Humihingal ako na patigil sa harap ng kanilang bahay. Nang makarating ako doon, ay nakita kong madilim pa din sa loob ng bahay nila. Parang tulog na ata ang mga tao doon. Malakas ako nagtaupo at tumalon na agad sa bakod upang kumatok. Tito! Tita! Si Aiko po! Tita! Tao po! Oh, bakit naparito ka? Anong oras na? Tito, nasaan po si Aiko? Nasaan siya ngayon? Nasa kwarto ba siya? Oo, bakit? Nadulang siya sa kwarto. Tito, buksan niyo ang kwarto ni Aiko. Hindi siya sumasagot sa tawag ko. Nasa panganib ang buhay niya. Ha? Paano mo nasabi? Basta po. Mamaya ko po ipapaliwanag. Ang mahalaga, ma-check ko kung maayos yung best friend ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay nila Aiko, ay kinatok ko ng kinatok ang pintuan ng kwarto nito. Pero walang sumasagot. Nagsimula na rin mag-alala ang mga magulang ni Aiko. Tinawag na rin ni Tita si Aiko sa labas ng kanyang kwarto. Samantalang si Tito naman ay hinahanap ang spare key ng kwarto ni Aiko. Best friend, ako ito. Buksan mo tong pinto. Best friend,
Kung ano man ang iniisip mong gawin, ay huwag mong ituloy yan. Muli kong wika. Pero wala pa din nagbubukas sa kwarto. Walang gumagalaw sa loob. Wala pa rin sumasagot. Hindi pa rin makita ni Tito ang susi. Umiiyak na rin si Tita ng mga sandaling ito. Dito ay naisip ko na may isa pang daan papasok sa kwarto ni Aiko. Ito yung bintana sa kwarto na kadalasang hindi sinasara ni Aiko noon. Kaya naman nagbaka sakali ako. Lumabas ako ng bahay at nananalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pagdapat ko sa bintana, ay agad kong nilusot ang kamay ko doon. Laking tuwa ko, Sir Jax, dahil hindi nga nakasara iyon. Agad akong tumalon para makapasok sa loob. At doon, nakita ko si Aiko. Nandun siya sa may sulok. Tumutulo ang luha. Nakatulala. At puro dugo ang pulso. Habang umiiyak. Aiko, tama na yan. Itigil mo na yan. Hindi mo deserve ang lalaking yon. Huwag mo sayangin ang buhay mo dahil sa kanya. Nandito ako, kaibigan mo. Makikinig ako sa mga hinaing at sakit mo. Huwag mong gawin yan. Dylan? Paano mo nalaman? Umalis ka dito. Dylan, hindi ka dapat nandito. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Sa kabila ng lahat ng pinagsamahan natin simula pagkabata, mas pinili kong iwan at kalimutan ka. Aiko, naiintindihan kita. Kaya huwag ka nang malungkot. Hindi naman kita iiwan. Nandito ako para makinig sa'yo. Kaya please, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ibaba mo na yung kutsilyo. Isa akong kahihiyan, Dylan. Binigo kita. Binigo ko sila kuya. Binigo ko sila mami at daddy. Huminahon ka, Aiko. Huwag kang mag-alala. Makikinig ako. Uunawain kita. Buntis ako, Dylan. Buntis ako. At si Marvin ang ama. Pero iniwan niya ako. Iniwan niya ako nung malaman niya na buntis na ako. Anong gagawin ko? Kasalanan to ng baby sa napupunan ko eh. Kung hindi ito nabuo, baka magkasama pa kami ni Marvin. Nakita kong inaangat ni Aiko ang kutsilyong hawak niya. At akmang itutusok niya ito sa kanyang tiyan. Mabilis akong tumakbo. Aiko, huwag! Buti na lamang at tumama ang kutsilyo sa mismong kamay ko. Nagawa kong maiharang iyon, Sir Jax. Masakit man ang pakiramdam ko dahil sa kutsilyong tumusok sa aking palad, ay pinili kong tiisin ito. Para sa kaibigan ko. Tinitigan ko ang malumbay at malungkot na mata ng best friend ko. Naiintindihan kita. Dahil katulad mo, ay iniwan na rin ako ni Angie. Silang dalawa ang magkasama ni Marvin ngayon. Habang masaya sila, tayong dalawa naman ang nagdurusa dito. Wika ako, sabay yakap sa kaibigan ko, habang dahang-dahang inilalayo sa kanya ang kutsilyo. Huwag kang mag-alala, Aiko. Dahil hindi sapat ang kamatayan para sa kasalanan nilang dalawa. Muli kong wika. Muli ko naramdaman ang mainit na hangin sa aming paligid. At may bulong na naman ako naririnig. Isumpa mo sila. Ang iyong salita ang buhay ng aking gawa. Sabihin mo lang at gagawin ko. Hindi ko hahayaang may manakit sa iyo. Aking apo.
Wika ng isang matandang babae sa aking isipan. Malamang ay si Lola ang nagsasalitang iyon. Dala ng labis na galit ay hindi ko na napigilan ng aking sarili. Aiko, hindi sila mamamatay. Pero habang buhay sila magdurusa sa kasalanang ginawa nila sa atin, kahit kailan ay hindi na magtatagpo at magkikita pa ang mga landas natin. Magkakaroon sila ng kaparusahang magpapahirap sa kanila habang buhay, na mas nanaisin na nilang mamatay kaysa sa mabuhay. Tandaan mo to, Aiko. Maghihirap sila. Humagulgol ng iyak si Aiko, Sir Jax. Iyak na noon ko lamang narinig galing sa kanya. Labis ang lungkot ko noon dahil ito ang unang pagkakataon na makita kong nahihirapan ng kaibigan ko. Kasabay noon ay ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Aiko. Nakapasok na sila tito at tita. Gayon din ang ilan sa mga kapatid nito. Nagtataka sila sa kung ano nangyayari pero mas pinili ko munang dalhin sa ospital si Aiko. Dahil hindi na biro ang dami ng sugat na natamo nito dahil sa muntik niyang pagpapakamatay. Isang linggo akong nagbantay sa kaibigan ko. At wala akong pakialam kahit na nalalapit na ang graduation namin noon. Wala na rin akong pakialam kay Angie at kay Marvin noon. Mas nag-focus akong alagaan at bantayan ng kaibigan ko. Sa aking pag-iikot sa buong hospital, ay may nakita akong isang maliit na chapel. Tumingin ako noon sa krus kung saan nakabayubay ang nakapakong si Kristo. Sir Jax, hindi ako madasaling tao. Pero noong pagkakataong iyon, ay parang may isang malakas, ngunit kalmadong hangin ang yumakap sa aking buong pagkatao. Yakap na halos nang paramdam sa akin ng kaginhawaan. Bigla akong napaiyak at nakaramdam ng konsensya sa mga bagay na nagawa at nasabi ko laban sa mga taong nakasakit sa akin. Kaya pinili kong umupo, lumuhod at magdasal. Panginoon, alam kong madami akong kasalanan sa inyo. Mga kasalanang hindi ko na magagawang maitama pa. Pero kahit ngayon lang, sana ay mapatawad niyo ako at pagbigyan niyo ang panalangin ko. Pagalingin niyo ang kaibigan ko at ilayo niyo siya sa kapahamakan gayon din ng kanyang anak. Humihingi ako ng tawad sa mga bagay na nagawa ko laban sa batas ng tao at sa batas ninyo. Alam kong hindi sapat ang pagsisisi ko sa mga pagkakataong hinayaan kong sakluban ako ng kasalanan. Bigyan niyo po ako ng liwanag upang malayo ako sa bagay na hindi ko maipaliwanag. Naging mahaba at matagal ang pag-uusap at panalangin na ginawa ko. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na noon ko lamang naramdaman. Doon ko mas napatunayan. Kahit ngayon lang, sana ay mapatawad niyo ako at pagbigyan niyo ang panalangin ko. Pagalingin niyo ang kaibigan ko at ilayo niyo siya sa kapahamakan gayon din ng kanyang anak. Humihingi ako ng tawad sa mga bagay na nagawa ko laban sa batas ng tao at sa batas ninyo. Alam kong hindi sapat ang pagsisisi ko sa mga pagkakataong hinayaan kong sakluban ako ng kasalanan. Bigyan niyo po ako ng liwanag upang malayo ako sa bagay na hindi ko maipaliwanag. Naging mahaba at matagal ang pag-uusap at panalangin na ginawa ko. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na noon ko lamang naramdaman. Doon ko mas napatunayan na mas makapangyarihan ang Diyos. Kaya alam kong matatanggal niya ang sumpang nakapaloob sa aking buong pagkatao.
Gumaling po si Aiko, Sir Jax. Naging safe din ang kanyang anak. Tinanggap naman siya ng kanyang mga magulang sa kabila ng nagawa niyang kasalanan. Sabay din kaming umakyat sa stage ng best friend ko at nagtapos bilang isang engineer at accountant. Sila Aiko at Marvin ay hindi na nakagraduate pa. Dahil ilang linggo lamang po bago ang graduation namin ay nasangkot sila sa isang car accident. Hindi naman sila namatay, Sir Jax. Pero pareha silang nawala ng paningin dahil tumama ang mga bubog ng kotseng sinasakyan nila sa kanilang mga mata. Dahilan upang tuluyan na silang hindi makakita pa. Tunay ngang kahit kailan ay hindi na magkikita pa ang landas naming apat. Hindi ko alam kung sumpa ba ang may gawa noon kila Angie at Marvin o baka karma na lamang nila yon dahil sa ginawa nila sa amin. Pero isa lang ang sigurado ko. Mas makapangyarihan ang Diyos sa kahit na anong sumpa o kamalasan sa buhay mo. Magdasal at manalig lang tayo sa Kanya. At sa isang iglap ay kaya niyang baguhin ang isang bagay lalo na kung para ito sa ikabubuti mo. Siya nga pala, Sir Jax. Masaya na ako namumuhay ngayon bilang isang seminarista. At ilang taon na lang, sana ay mabigyan na ako ng pagkakataon na maging isang pari. Ito lang ang paraan na naisip ko para maging instrumento ng Diyos sa mga taong katulad ko na minsan na naghangad ng masama sa iba. Si Aiko naman po ay masaya na bilang isang single mother at paminsan-minsan ay nag-uusap naman kami. Ako na rin ang tumayong ninong ng kanya nag-iisang unika iha. Hanggang dito na lamang po, Sir Jax. At maraming salamat sa pagpapaunlak niyo na mabasa ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Brother Dylan.